Now let's check the situation at the Manila Cathedral. Our mobile journalist Arles de los Santos joins us live from there. Arles, kamusta ang sitwasyon dyan? Nagsimula na ba ang misa? Gretchen, ilang minuto lamang ang nakalilipas mula ng idaos ang unang misa dito sa Manila Cathedral at ang estima natin sa mga dumalo dito ay humigit kumulang 100 katao mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mayroong mga nagmula sa Bulacan, sa Rizal, sa Laguna at Isabela. At ayan ay pinangunahan ni Father Viel Bautista mula dito sa Manila Cathedral. Les, itong mga churchgoers natin ngayong araw na ito ay pumunta ba dyan specifically for the start of the conclave? Yan ba ang pakay nila na ipagdasal ang buong proseso at ang bagong Santo Papa? Gretchen, sa ilang sa mga ating nakapanayam, sila raw talaga, meron tayo ilan na araw-araw talaga sila nagsisimba dito. At ayon din sa Manila Cathedral mismo, ang misa daw ngayong araw ay normal na kanilang isinasagawa mula Lunes hanggang Biyernes, kaibahan sa Saturday and Sunday Masses nila. Ayun nga lamang, kapansin-pansin kanina na sinimulan ni Father Bautista ang misa sa panalangin sa pagpili ng Santo Papa na ayon sa kanya ay hindi biro ang responsibilidad. Ito daw ay administrative, emotional at even in nature ay diplomatic. Ano pang nabanggit niyang pagbabago dito sa mga misang ito? Kasi alam natin nung yumao na yung o namayapa na yung Santo Papa, tinanggal na yung pangalan ni Pope Francis. So would you have the specifics as to what they say in Mass to offer prayer specifically for the Holy See? Sa ngayon, hindi yan nabigyan ng isang bahagi sa misa. Ang naging focus, Gretchen, ay ang panalangin na sana daw ang susunod na Santo Papa ay maging kasing husay, puno ng pagmamahal at malapit sa publiko kagaya ni Pope Francis. Lalo na ngayon na ika-9 na araw mula ng kanyang pagpanaw na ngayong araw din ay sisimulan ang conclave sa Sistine Chapel sa Vatican. Okay. Les, natanong mo ba yung ating mga kababayan Katoliko kung sino ang napupusuan nila na maging Santo Papa at anong palagay nila sa mga nababali-balitaan natin sa social media? Maraming kumakalat na impormasyon, na disinformation at iba pang mga tatawagin nating chismis. Sa ngayon ay wala silang masyadong iniisip sa mga chismis na kumakalat sa social media. Dahil ayon sa kanila, isang karangalan daw kung ang susunod na Santo Papa ay magmumula sa Pilipinas, lalo pa ang ating bansa ay isa sa may pinakamalaking populasyon ng mga Katoliko sa buong mundo. Ito daw ay karangalan, pero tanging ang Holy Spirit lamang daw o ang konsensya at kabutihan o paggabay ng simbahan ang makakapili ng karapat-dapat na Santo Papa. Okay, Les, samahan mo kami dyan sa pagtitirik ng kandila para sa ating mga kardinal, pati na rin syempre sa Filipino cardinals. 3 cardinals, the biggest contingent yet from the Philippines, will be heading on over to the Sistine Chapel. At maraming salamat sa paghahatid ng latest mula dyan sa Manila Cathedral. That was mobile journalist Arles de los Santos.